Ako ang panganay na anak na babae ng isang marangal na pamilyang Maharlika sa Abu Dhabi. Sa edad na 22, dumating ako sa Pilipinas bilang isang exchange student sa Universidad ng Pilipinas Diliman. Bago noon, naniniwala akong nakatakda na ang aking buhay mula pa sa sandali ng aking pagsilang. Wala akong kalayaang pumili ng pag-ibig, pagpapakasal, o kahit pakikisama sa mga kaibigan nang walang pahintulot ng aking angkan. Ngunit noong tagsibol ng 2025, sa labas ng isang convenience store sa mataong poblasyon, Makati, nang 3 dayuhang lalaki na lasing ang marahas na sumubok na tanggalin ang aking hijab, ganap na nagbago ang lahat. Sa gitna ng pagwawalang bahala ng mga nakapaligid, tanging isang binatang Pilipino ang lumabas upang protektahan ako. Siya si Miguel Ramirez, isang kadete ng Philippine National Police Academy. Siya ang aking tagapagligtas at sa kalaunan, ang ama ng aking mga anak. Higit pa rito, ang aking mga magulang ang mga miyembro ng maharlikang pamilya na mariing tumutol sa relasyong ito ay sa huli ay hinawakan ang kamay ni Miguel at lumuha ng kaligayahan. Ano ba talaga ang nangyari? Ang kwentong ito ay ang aking pagsasalaysay sa aming paglalakbay sa pag-ibig. I-like at sundan upang makatanggap ng mga pagpapala. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento kung saan mo binabasa ang kwentong ito mula sa simula. Ako, si Nora Anayan. Balikan natin ang panahon na 20 anyos ako. Noong taglagas ng 2024, lumaki ako sa isang marangyang palasyo malapit sa Corniche, Abu Dhabi. Dumating ako sa Pilipinas sa ilalim ng isang International Diplomacy Exchange Program sa Universidad ng Pilipinas Diliman, isang maingat na pinlano na hakbang upang palakasin ang imahe ng aming angkan at itaguyod ang internasyonal na pakikipag-ugnayan. Bagaman sa labas ay tila ito ang aking pinili, sa katunayan ay hindi. Mula pagkabata, itinanim na sa akin ang ideya na ang karangalan ng maharlikang pamilya ang aming buhay at ang mga inaasahan ng pamilya ay laging mas mataas kaysa sa personal na kagustuhan. Ang pagsilang bilang panganay na babae ng isang maharlikang angkan ay laging ipinagmamalaki bilang isang pribilehiyo. Ngunit para sa akin, ito ay isang pasanin na sumama sa akin habang buhay. Nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, mabilis ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Narinig ko na ang Pilipinas ay isang ligtas na bansa, na ang mga tao ay hospitable at palakaibigan, ngunit hindi ko alam kung paano nila titingnan ang isang babaeng nakasuot ng hijab. Sa unang gabi, habang inaayos ko ang aking mga gamit sa aking dormitoryo sa Quezon City at tinitingnan ang kumikinang na tanawin sa labas ng bintana, hindi ko akala na dito magbabago ang takbo ng aking kapalaran. Ang unang araw ng klase ay lumipas ng may kaba. Ang mga estudyanteng Pilipino ay napakabait, ngunit ang kanilang kuryosidad ay nagdulot din ng maraming tanong. Saan ka galing? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Halal food lang ba ang kinakain mo? Ang mga tanong ay lumilipad sa pagitan ng pagiging palakaibigan at pagiging estranghero. Bagaman lagi akong nakangiti at matiyagang nagpapaliwanag, sa kaibuturan ng aking puso ay pagod na ako. Napakahirap makahanap ng tamang halal menu sa kantina ng paaralan at wala ring hiwalay na espasyo para makapagdasal ako. Ang mabilis na takbo ng buhay sa Quezon City, ang hindi nakikitang distansya sa pagitan ng mga tao at ang kakaibang tunog ng wika lahat ay napakabago. Lalo akong nalulungkot dahil kailangan kong itago ang aking pagiging prinsesa sa Abu Dhabi. Ang sinumang nakakakilala sa akin ay kumikilos ng may pag-iingat at paggalang. Ngunit dito, isa lamang akong ordinaryong dayuhang estudyante. Minsan, ang kalayaang ito ay nagpapakalma sa akin, ngunit minsan, ang kalungkutan ay nagiging napakabigat. Bawat gabi, nakaupo ako sa aking silid, umiiyak ng tahimik at nagtataka kung bakit kailangan kong pasanin ang napakaraming bagay. Bawat tawag sa bahay, lagi kong sinasabing maayos ang lahat. Hindi ako pinapayagang maging mahina dahil ang unang aral ng isang may dugong maharlika ay hindi kailanman dapat yumuko. Lumipas ang 2 buwan, unti-unti kong natutunan ang pagbabalat kayo, ngunit sa loob ng aking kaluluwa, lalo akong nagiging walang laman. Bagaman mayroon akong ilang bagong kaibigan, hindi ko pa rin maibahagi ang aking tunay na nararamdaman. Ang mga profesor,
bagaman napakasigasig, ay hindi maunawaan ang kalungkutan na dulot ng pagkakaiba sa kultura. Isang gabing Biyernes, pagkatapos ng isang group meeting para sa isang proyekto, naglakad-lakad ako sa poblasyon Makati. Pagkatapos kumain kasama ang mga kaibigan at nagpaalam, naghihintay ako ng taxi sa labas ng isang convenience store. Alas 11 na ng gabi, abala pa rin ang mga kalsada sa mga taong dumadaan. Kumikislap ang mga neon lights ng paulit-ulit. Biglang, malakas na amoy ng alak ang suminghot sa ilong ko. Lumingon ako. Nakita ko ang 3 dayuhang lalaki na nakatingin sa akin nang may mapanuksong ngiti. Naramdaman ko na may masamang mangyayari. Lumapit sila. "Hello, where are you from?" Tanong ng isa sa Ingles. Sumagot ako ng maikli at mabilis na tumalikod, ngunit hindi sila bumitaw. "Bakit ka nakasuot pa rin ng ganyan kahit na nasa Pilipinas ka?" Tanong ng pangalawa habang itinuturo ang aking hijab at tumawa ng malakas. "Hindi ba nagtataka ang mga lalaki rito?" Sabi ng pangatlo. Umurong ako ng ilang hakbang, mahina ang boses sa Ingles. "Layuan ninyo ako." Ngunit lalo silang lumapit. May isang mapangahas na umabot upang hawakan ang aking balikat. Gusto kong sumigaw ngunit ang lalamunan ko ay namaga at hindi ako makapagbigkas ng salita. May mga taong dumadaan sa paligid ngunit walang gustong makialam. Sa sandaling iyon, matinding takot ang bumalot sa akin. Ang kawalang pag-asa nang mapagtanto kong lubos akong nag-iisa. Walang nagpoprotekta sa akin sa isang estrangherong lungsod, tila isang panginig ang pumiga sa akin. At pagkatapos, isang matangkad na figura ang lumabas at humarang sa harap ko. Ito ay isang binatang Pilipino na may malapad at matatag na balikat. Mahina ngunit may kapangyarihan ang kanyang boses. "Tanggalin mo ang kamay mo sa kanya ngayon din." Nagulat ako sa boses na iyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kaginhawaan nang malaman kong may nagpoprotekta sa akin. Sino ang binatang ito? Siya si Miguel Ramirez, 25 taong gulang, isang natatanging kadete ng Philippine National Police Academy. Noon ay hindi ko pa alam, ngunit sa kalaunan ay nalaman ko. Si Miguel ay hindi nagpakita ng galit o pagkainis. Pinanatili niya ang kalmado, ngunit matinding determinasyon. "Ang ginagawa ninyo ay paglapastangan sa relihiyon at ito ay harassment." Aniya, ng malinaw, halo-halo ang Ingles at Tagalog. Ang mga lasing na kabataan ay sa simula ay tumatawa pa rin. "Ano ito? Pulis?" Nagbibiro lang kami, ngunit si Miguel ay hindi natinag. Kinuha niya ang kanyang telepono, dinial ang 911 at sabay itinuro ang mga security camera ng tindahan. "Ang lahat ng ginagawa ninyo ay nire-record. Paparating na ang pulis." Sa wakas ay umalis sila, patuloy na nagmumura. Nanlambot ang mga binti ko. Napaupo ako sa bench sa labas ng tindahan, nanginginig ang aking mga kamay, mabilis ang paghinga. Lumapit si Miguel, ngunit pinanatili niya ang maayos na distansya, hindi kailanman basta-basta hinawakan ako. "Ayos ka lang ba?" tanong niya nang may pag-aalala. Tumango ako. Ngunit sa totoo lang, nagpapanik ako. "Kung kailangan mo ng tissue, mayroon ako rito. Pero kaya mo bang kumuha mag-isa?" Tumingin ako sa kanya, labis na nagulat. Naintindihan niya ang aking kultura. Alam niya na hindi pinapayagan ang mga lalaki na basta-basta humawak sa isang babaeng nakasuot ng hijab. "Salamat," bulong ko. Pumasok si Miguel sa convenience store at bumili ng isang lata ng mainit na salabat. "Uminom ka muna. Makakatulong ito para kumalma ka." Kinuha ko ang lata ng tsaa, humigop. Kumalat ang matamis at mainit na lasa na nagtanggal ng takot. "Kung gusto mong magulat sa pulis, sasamahan kita hanggang matapos ang proseso," alok ni Miguel. "Hindi na po, salamat. Gusto ko na lang umuwi ngayon." "Kung nahihirapan kang umuwi ng mag-isa, tatayo ako rito at maghihintay hanggang makasakay ka sa taxi ng ligtas." At ginawa nga niya iyon. Matyaga siyang naghintay doon hanggang huminto ang taxi. Bago umandar ang sasakyan, binaba ko ang bintana at tinanong siya, "Ano ang pangalan mo?" "Ako si Miguel Ramirez." "Salamat, Miguel." Umalis ang taxi. Lumingon ako sa bintana, nakita ko siyang kumakaway. Ang tingin ng binatang Pilipino na iyon, matapang ngunit hindi bastos, matapat ngunit hindi mayabang, ay lumagos sa kaibuturan ng aking puso. Pagbalik sa dormitoryo, hindi ako makatulog ng gabing iyon. Nawala na ang takot.
Ngunit at ang imahe ni Miguel Ramirez ay paulit-ulit sa aking isipan. Ilang araw pagkatapos, nagkaroon ang aking paaralan ng isang international exchange seminar, kasama ang isang seminar sa kaligtasan para sa mga dayuhang estudyante. Bilang isang exchange student, obligado akong dumalo. Nang pumasok ako sa auditorium, nasaksihan ko ang isang hindi kapanipaniwalang eksena. Si Miguel Ramirez ay nakatayo sa plataporma. Siya ang nagsasalita, kumakatawan sa mga kadete ng Philippine National Police Academy. Sa lahat ng international students, ang Pilipinas ay isang ligtas na bansa, ngunit kailangan pa rin ninyong mag-ingat, lalo na sa gabi, at sa mga mataong lugar ng libangan. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng kumpiyansa. Pagkatapos ng presentasyon, nakita ko ni Miguel at nagulat ang kanyang tingin. Nagkasalubong kami sa pasilyo. Magkasalubong ulit tayo, ngumiti si Miguel ng magalang. Opo. Ang ganda po ng presentasyon ninyo. Mula noon hanggang ngayon, ayos ka lang ba? Ayos po ako, talaga. Salamat po. Natahimik kaming dalawa sandali, may bahagyang pagkakakonsensiya. Ngunit kakaiba, ang pagkakakonsensiya na iyon ay hindi nagdulot ng pakiramdam ng pagkakabuhol. Kung may oras ka, gusto mo bang uminom ng tsaa? Mahina na tanong ni Miguel. May isang tahimik na tea house malapit sa paaralan. Nag-atubili ako. Hindi pinapayag ang isang prinsesa na makipagkita sa isang lalaki ng basta-basta, ngunit nang tingnan ko ang kanyang mga mata na tapat at walang mali siya, tumango ako. Sige po. Nagpunta kami sa isang maliit na tea house na matatagpuan sa isang eskinita malapit sa likod na gate ng akademya. Tahimik ang lugar, may ilang customer. Inabot ni Miguel ang menu. Umorder ako ng isang tasa ng chamomile tea. Taga Laguna ako. Isang mapayapang probinsya na may mga bundok. Nagsimulang magpakilala si Miguel. Nag-aaral ako sa Philippine National Police Academy at plano kong maglingkod sa bansa pagkatapos ng graduation. Bakit gusto mong maging pulis? Tanong ko ng may kuryosidad. Upang protektahan ang lahat. Gusto kong mabuhay ng buhay na nagtatanggol sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang kanyang sagot ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Nabighani sa katapatan na iyon, nagsimula rin akong magbahagi ng kaunti tungkol sa aking sarili. Siyempre, itinago ko ang aking pagiging prinsesa. Sinabi ko lang na galing ako sa Middle East at nag-aaral ng diplomasya. Si Miguel ay nagpakita ng matinding interes at paggalang sa aking kultura. Ang hijab ay hindi pilit, kundi isang pagpipilian. Paliwanag ko, ito ang paraan ko upang pangalagaan ang aking pananampalataya. Naiintindihan ko, seryosong tumango si Miguel. Bawat kultura ay may banal na kahulugan. Mula noon, paminsan-minsan kaming nagkakasagutan sa campus at nagbabati ng maikli. Pagkatapos, mas madalas nang nangyayari ang mga di inaasahang pagkikita. Sa aklatan, sa mga kaganapan ng paaralan, o sa mga paglalakbay sa museo tuwing weekend. Nagkataon lang ba ito o pareho kaming hindi sinasadyang hinahanap ang isa't isa? Isang araw, nag-alok si Miguel na tulungan akong pagbutihin ang aking Tagalog. Tutulungan kitang matuto ng Tagalog. Kapalit nito, maaari mo akong tulungan na tapusin ang aking proyekto sa diplomasya. Pumayag ako. Nagsimula kaming magkita 2 beses sa isang linggo. Patuloy na nagbabago ang aming lugar ng pag-aaral, minsan sa tea house, minsan sa aklatan, minsan naman ay naglalakad sa Luneta Park. Napakatiyaga ni Miguel. Hindi siya kailanman tumatawa kahit na mali ang aking pagbigkas o gumamit ako ng nakakatawang salita. Sa kabilang banda, ikinukuwento ko sa kanya ang tungkol sa kultura ng diplomasya sa Middle East, ang mga nakatagong patakaran sa likod ng mga ritual ng hari. Hindi ko sinabing prinsesa ako, ngunit unti-unti kong binuksan ang pinto sa aking panloob na mundo para makapasok siya. Sa ganoong paraan, unti-unting lumiliit ang distansya sa pagitan namin. May isang damdamin na mas malaki pa sa pagkakaibigan ang tahimik na namumulaklak. Bagaman sinasabi ng aking isip na hindi ko dapat tanggapin, may sariling tibok ang aking puso. Gayunpaman, ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal. May mga matang nakatingin sa akin. Sa simula ng bagong semestre, unang bahagi ng 2025, isang bagong karakter ang lumabas. Si Ethan Howard,
24 taong gulang, isang exchange student na may dalawang lahi, British-Lebanese. Dumating siya sa Quezon City sa ilalim ng isang graduate training program at mabilis na nakakuha ng atensyon ng karamihan dahil sa kanyang gwapong anyo at matatas na pananalita. Isang araw, nilapitan ako ni Ethan sa lobby ng paaralan. Nora, ako si Ethan. Galing ka rin sa Middle East, di ba? Nagsimula siya ng usapan sa Arabic. Medyo masaya ako dahil matagal na akong hindi nakakita ng taong nakakaintindi ng aking sariling wika. Opo, tama po. Ikinagagalak kong makilala ka. May lahi akong Lebanese kaya naiintindihan ko ang ating kultura. Nahihirapan ka ba dito? Sa simula, si Ethan ay tila magalang ngunit laging may pakiramdam ng pagiging mapanukso. Madalas niya akong inaanyayahan sa mamahaling restaurant ng Middle East. Bagaman sa simula ay magalang akong nagpasalamat, ang kanyang pagiging mapilit ay unti-unting naging pasanin. Nora, nakikipag-ugnayan ka ba sa isang Pilipino? Diretsong tanong ni Ethan isang araw. Opo, may kaibigan ako, si Miguel Ramirez. Nagulat ako. Paano mo nalaman? Maliit lang ang paaralan na ito. Walang hindi nalalaman. Pero sa totoo lang, hindi sapat ang isang Pilipino para makatabi ang isang babaeng tulad mo. Ano ang ibig mong sabihin? Galing ka sa isang espesyal na angkan, di ba? Si Miguel Ramirez ay isang ordinaryong estudyante lang. Iba ang kultura at mas malayo ang antas. Nagalit ako sa kanyang mga salita na puno ng paghamak. Antas? Wala kang karapatang husgahan ang ibang tao gamit ang ganyang mababaw na sukatan. Sinasabi ko lang ang totoo. Sa huli, kailangan mo pa ring magpakasal sa isang lalaki na may kaparehong antas at kultura. Ang Pilipino na iyon ay isang bagong karanasan lang. Tumayo ako. Aalis na ako. Ngumisi si Ethan. Pag-isipan mo, may mali ba sa sinabi ko? Mula noon, lalo nang naging bastos si Ethan. Bawat pagkikita sa pasilyo, sinasadya niyang insultuhin si Miguel at madalas akong tinatag sa social media upang lumikha ng ilusyon na napakalapit namin. Nagtago pa siya ng mga larawan namin ni Miguel na magkasama at ipinost sa forum ng paaralan na may mapanuksong pamagat, prinsesa ng Middle East, nakikipag-date sa isang probinsyanong Pilipino. Maraming masasamang komento ang lumabas. Pinayapa ako ni Miguel, huwag mong intindihin, ngunit lalo akong nag-aalala. At si Ethan ay hindi lamang ang nag-iisang kalaban. Isang hindi inaasahang karakter ang lumitaw. Si Attorney Catherine Kate Reyes, 39 taong gulang. Siya ay isang matalinong abogado, responsable sa pagproseso ng mga legal na pamamaraan para sa Royal Exchange Fund sa Pilipinas. Nakatira sa isang central district sa Quezon City, si Kate Reyes ay anak ng isang respetadong abogado na nagmamay-ari ng isang malaking law firm. Sa pamamagitan ng kanyang koneksyon sa royal family ng Abu Dhabi, alam niya ang aking tunay na pagkakakilanlan at kusa akong kinontak. Prinsesa Nora, kumusta ang buhay mo sa Pilipinas? Alam niya kung sino ako. Ayos naman po ang lahat. Salamat po. Narinig ko po na medyo malapit kayo sa isang kadete ng pulis. Opo, kaibigan ko po siya. Sa totoo lang, si Miguel Ramirez ay mabuting tao, ngunit hindi siya karapat-dapat para sa isang prinsesa na tulad ninyo. Napaka-ordinaryo ng kanyang pamilya. Wala siyang anumang background na susuporta sa kanya, ngumisi si Kate. Ipapaliwanag ko sa inyo ang mga anak ng mga malalaking korporasyon o anak ng mga matataas na opisyal. Sila ang mga angkop sa inyong posisyon. Mas pinahahalagahan ko ang pagkatao kaysa sa posisyon, matatag kong sagot. Talaga? Ngunit sa huli, ang royal family ay laging umiiral batay sa posisyon at interes. Alam ninyo rin iyan, prinsesa. Ang mga salita ni Kate Reyes ay tila isang kutsilyo na tumama sa aking puso. Ako ay isang miyembro ng royal family at ang katotohanan ay hindi ako makakagawa ng anumang bagay nang walang pahintulot ng aking angkan. Ilang araw pagkatapos, pinilit ako ni Kate Reyes na dumalo sa isang party sa isang mamahaling restaurant malapit sa paaralan. Naroon ang ilang mayamang anak. Sinalubong nila ako ng magagarbong ritual ng maharlika. Bagaman sa labas ay napakagalang nila, ang kanilang mga mata ay nagbunyag ng lahat. Tinatanaw lang nila ako bilang isang piyesa para makakonekta sa kapangyarihan at umangat sa katanyagan. Prinsesa Nora, magiging isang napakalaking karangalan
kung maanyayahan ninyo ang aming korporasyon na lumahok sa mga kaganapan ng royal family. Prinsesa, maaari po ba ninyong irekomenda ang ilang pagkakataon sa pamumuhunan sa Abu Dhabi para sa amin? Ang kanilang interes ay hindi sa aking pagkatao kundi sa titulong royal na dala ko. Sobrang pagod, tumayo ako at umalis. Hinabol ako ni Kate Reyes hanggang sa pinto. Bakit po kayo nagkakaganito? Hindi ako isang bagay. Ayoko ng pinagsasamantalahan. Hindi ito pagsasamantala, ito ay kooperasyon. Kailangan din ng Pilipinas ang mga praktikal na koneksyon upang umangat. Dapat ninyong matutunang harapin ang katotohanan, prinsesa. Lumingon ako at diretsyong tumingin sa kanyang mga mata. Gagawa ako ng sarili kong katotohanan, ngunit pagdating sa aking silid, nanlambot ang aking katawan. Si Ethan ay sinisiraan si Miguel, habang si Kate Reyes ay sinasamantala ang aking pagkakakilanlan sa lahat ng paraan. Ang dalawang kontrabida na ito ay pinipigilan ang aking buhay sa iba't ibang paraan. Alam kaya ni Miguel ang lahat ng ito o dapat ko itong ipagpatuloy ng mag-isa? Kinagabihan, nakatanggap ako ng text message mula kay Miguel. Bukas, may oras ka ba? May gusto akong sabihin. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya? Kinabukasan ng gabi, nagkita kami sa Luneta Park. Mahina ang hangin ng tagsibol, dala ang kaunting lamig ng gabi sa Quezon City. Naglakad kami ng matagal sa ilalim ng mga punong akasya nang walang nagsasalita. Nora, si Miguel ang sumira sa katahimikan. Mahal kita, Nora, para akong pinutulan ng hininga. Bagaman malabo ko nang nararamdaman, nang marinig ko ito mismo mula sa kanyang bibig, ang damdamin ay napakatindi kaya ako ay nalula. Mula pa sa unang pagkakataon na nakita kita, kumirot na ang puso ko. Sa gitna ng mapanganib na sitwasyon, bagaman nanginginig ang buong katawan mo dahil sa kalungkutan, ang iyong mga mata ay nagpapakita ng pambihirang katatagan. Ang imaheng iyon ay nakaukit sa aking isipan, dahan-dahang bulong ni Miguel. Alam kong isa lamang akong ordinaryong tao, at ikaw ay isang napaka-espesyal na tao. Iba ang ating pinagmulan, iba ang kultura, at marahil ay napakahirap para sa akin na abutin ka. Ngunit may isang bagay akong sigurado. Hindi ko kailanman tiningnan ka bilang isang kondisyon o isang uri ng kasangkapan. Tinitingnan kita dahil ikaw ay ikaw. Naluluha ako. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na may isang taong kusa na nagsabi sa akin ng ganoong katapat na mga salita, sa kabila ng pagkaunawa niya sa aking komplikadong background. Hindi mo kailangang suklian ang aking damdamin. Gusto ko lang na malaman mo iyon. Tumingala ako sa kanya, hinawakan ang kanyang mga mata na kumikinang sa matinding katapatan. Ako rin, hikbi ko. Mahal din kita, Miguel. Ang aking damdamin ay nagsimula sa pasasalamat, ngayon ay malalim nang nakaugat sa pag-ibig. Ngunit natatakot ako, hinding-hindi tatanggapin ng aking angkan ang ganitong uri ng maling pag-ibig. Kung gayon, sabay nating kumbinsihin sila. Hindi ito magiging madali, Miguel. Ang panganay na babae ng royal family ay hindi pinapayagang mamuhay batay sa personal na damdamin. May mabigat akong responsibilidad. Ang responsibilidad ay hindi nangangahulugang kailangan mong isuko ang iyong sariling kaligayahan, di ba? Ang sinabi ni Miguel ay nagpahagulhol sa akin. Maingat niyang tanong, "Pwede ba kitang yakapin?" Tumango ako. Humigpit ang yakap ni Miguel sa akin. Kakaiba ang init at seguridad. Mula sa sandaling iyon, opisyal na kaming naging magkasintahan, ngunit ito ay isang pag-ibig sa dilim. Hindi maaaring malaman ang aking pagkakakilanlan at napakaaga pa. Upang ipaalam ito sa aking angkan, nag-date lang kami sa mga tahimik na sulok sa paligid ng lawa, sa mga liblib na coffee shop o sa mga tagong bahagi ng museo. Laging lubos na iginagalang ni Miguel ang aking kultura. Sa bawat pagkakataon na gusto niyang hawakan ang aking kamay, humihingi muna siya ng pahintulot at hindi kami kailanman gumagawa ng mga intimate na aksyon sa publiko. Masyado ba akong maingat? Tanong ni Miguel minsan. Hindi. Ang iyong pagiging matino ang nagbibigay sa akin ng pinakakapayapaang pakiramdam. Ako ay napuno ng kaligayahan. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, mahal ako sa paraang gusto ko. Ngunit hindi madaling bumitaw sina Ethan at Kate Reyes. Patuloy na nagkakalat si Ethan ng masasamang tsismis sa forum ng paaralan.
Samantala, lihim na iniuulat ni Kate Reyes ang bawat galaw ko sa Pilipinas sa royal family ng Abu Dhabi. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa Abu Dhabi ang aking ama. Nora, totoo ba na nakikipag-date ka sa isang lalaki sa Pilipinas? Namutla ako. Sagutin mo ako, totoo ba o hindi? Opo, totoo po. Ang kabilang linya ay bumagsak sa isang tahimik na espasyo, isang mahaba at mabigat na katahimikan na nakakabuhol ng hininga. Nora, ikaw ang panganay na babae ng royal family. Dapat kang mamuhay ng may responsibilidad at hindi sumunod sa pabigla-biglang damdamin. Putulin mo agad ang relasyon sa lalaking iyon. Ama, si Miguel ay napakabait. Iginagalang niya ako at trinato niya ako ng buong puso at katapatan. Wala akong pakialam. Ang karangalan ng royal family ang pinakamahalaga. Paano maiintindihan ng isang Pilipino ang buhay ng ating royal family? Kaya ba niyang pasanin ito? Ama, hindi po ganoon. Umuwi ka kaagad, bumili ka ng tiket papuntang Abu Dhabi. Biglang naputol ang tawag. Humagulhol ako, agad na tinawagan si Miguel. Miguel, alam na ng aking ama ang lahat. Pinapauwi niya ako. Sumagot si Miguel nang may hindi inaasahang kalmado. Direkta ko siyang kakausapin. Hindi po pwede, Miguel. Hinding-hindi po siya papayag. Ano man ang mangyari, kailangan nating subukan. Ipapakita ko sa kanya ang aking katapatan. Isang linggo pagkatapos, lumapag ang aking ama sa Pilipinas. Tumira siya sa isang ultra-luxury hotel sa sentro ng Quezon City at pumayag na makipagkita kay Miguel. Nanginginig ako sa takot. Kilala ang aking ama bilang isang napakahigpit na tao at hindi kailanman nakikipagkompromiso. Naganap ang pagkikita sa VIP lounge ng hotel. Nakasuot si Miguel ng isang eleganteng suit. Kitang-kita ang tensyon sa kanyang mukha. Nagsalita ang aking ama ng malamig. Miguel Ramirez, di ba? Ikaw ang binata na nakikipag-ugnayan sa aking anak. Opo, magandang araw po, Tito. Ako po, si Miguel Ramirez. Alam mo ba kung sino ang aking anak? Alam ko po. Siya po ang panganay na babae ng royal family. Alam mo ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit naglakas loob ka pa ring makipag-date? Tumayo ng tuwid si Miguel, hindi yumuko. Hindi po iyon kalakasan ng loob, Tito. Iyon po ay tunay na pag-ibig. Ang mga mata ng aking ama ay matalim na parang labaha. Pag-ibig? Alam mo ba kung ano ang buhay ng isang royal family? Ang mga patakaran, ritual, responsibilidad, international diplomatic relations lahat ay napakakomplikado. Kayang-kaya ba ito ng isang ordinaryong binata na tulad mo? Ang mga bagay na hindi ko pa alam, matututunan ko po. Ngunit may isang bagay akong matatag na pinaninindigan. Mahal ko po si Nora. Hindi dahil siya ay isang kondisyon para umangat, kundi dahil siya ay si Nora. Ngumisi ang aking ama dahil siya ay siya. Sa tingin mo ba ang royal family ay umiiral batay sa ganoong walang saysay na romansa? Hindi po. Ngunit naniniwala po ako na mas mahalaga ang kaligayahan ni Nora kaysa sa anumang karangalan ng angkan. Tumayo ang aking ama, hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Nora, sa susunod na linggo, kailangan mong bumalik sa Abu Dhabi. Napahagulhol ako. Ama, si Usap, ito ay utos. Umabante si Miguel ng isang hakbang. Tito, pakiusap, subukan niyo po ako. Ipapakita ko sa inyo ang aking katapatan. Tiningnan siya ng aking ama ng malamig na tumagos sa buto. Sige, hahayaan kitang patunayan. Ngunit kung mabigo ka, kailangan kang mawala sa buhay ni Nora magpakailanman. Paano ito mapapatunayan ni Miguel? Nagbigay ang aking ama ng isang buwang deadline. Sa loob ng isang buwan, patunayan mo na karapat-dapat ka na maging manugang ng royal family. Ipakita mo sa akin na naiintindihan mo ang aming kultura at may sapat kang kakayahan upang pasanin ang responsibilidad. Tinanggap ni Miguel ang hamon ng walang pag-aalinlangan. Bagaman labis akong natakot dahil ang pamantayan ng aking ama ay lampas sa imahinasyon at halos walang alam si Miguel tungkol sa kultura ng Middle East, hindi siya sumuko. Nanghiram siya ng 12-dosenang libro tungkol sa kasaysayan ng Middle East, Islamikong kultura at mga ritual ng hari mula sa National Library. Nagpuyat siya upang magsaliksik at nagsimulang matuto ng Arabic. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili ng ganito, nalulungkot kong sinabi nang makita siyang pagod. Hindi bale, para kay Nora, kaya kong gawin ang lahat.
Nagpunta si Miguel sa Golden Mosque sa Quiapo, ang nag-iisang mosque sa Maynila. Nagsalita siya sa isang imam, ang espiritual na leader sa Islamic Cultural Center upang matuto ng mga kaugalian at paraan ng pagdarasal. Ang kanyang layunin ay hindi ang magpalit ng relihiyon, kundi ang matinding pagsisikap na maunawaan at igalang ang aking pananampalataya. Lihim na sinusubaybayan ng aking ama, ang buong proseso ang masigasig na pag-aaral ni Miguel, ang kanyang pagpunta sa moske, at ang maingat niyang pagbati sa Arabic. Isang araw, pinatawag ng aking ama si Miguel. Kinikilala ko ang iyong pagsisikap, ngunit hindi sapat ang pagsisikap lamang. Bibigyan kita ng isang tunay na pagsubok. Hiniling ng aking ama kay Miguel na lumipad patungong Abu Dhabi. Pumunta ka sa aming palasyo, manatili ka doon ng 1 linggo at makipagkita sa buong angkan. Kung tatanggapin ka nila, papayag ako. Hindi nag-atubili si Miguel, pupunta po ako, bagaman sa loob ay tiyak na siya ay nababalisa. Ang royal family ng Abu Dhabi ay isang lugar na may mahigpit na batas at si Miguel ay isang dayuhan. Ang cultural shock ay tiyak na magiging napakalaki. Noong Abril 2025, sumakay si Miguel sa eroplano patungong Abu Dhabi. Sumama rin ako sa kanya. Nang dumating kami sa airport, naghihintay na ang ultra-luxury na sasakyan ng royal family. Kitang-kita ang tensyon sa mukha ni Miguel, ngunit naglakad siya ng may napakataas na dignidad. Nang dumating kami sa palasyo, isang napakalaking istrukturang gawa sa marmol, ginintuan, at mahigpit na binabantayan, si Miguel ay nagulat ngunit pinanatili ang kanyang kalmado. Ipinakilala siya ng aking ama sa buong angkan aking ina, mga kapatid na lalaki, at mga nakatatandang miyembro ng royal family. Lahat ay tiningnan si Miguel ng may pagsisiyasat. Ito ba ang binatang Pilipino na nakikipag-ugnayan kay Nora? Tanong ng isang tiyuhin. Opo, Gino, ako po si Miguel Ramirez, sagot niya sa Arabic. Bagaman may kaunting pagkailang ang kanyang pagbigkas, ang kanyang pagsisikap ay nagdulot ng pagtaas ng kilay ng tiyuhin. Natuto ka ng Arabic? Opo, dahil gusto ko pong maunawaan ang pinagmulan ng kultura ni Nora. Sa loob ng 1 linggo, naranasan ni Miguel ang tunay na buhay ng royal family. Iginagalang niya ang oras ng pagdarasal sa umaga, natutunan ang komplikadong patakaran sa pagkain at dumalo sa mga royal events. Nagkamali rin siya ng hindi mabilang na beses. Minsan, pinagalitan siya dahil sa hindi sinasadyang paggamit ng kanyang kaliwang kamay sa pagkuha ng pagkain. Sa ibang pagkakataon, lubos siyang nalito dahil halos mapunta siya sa lugar na eksklusibo para sa mga babae. Ngunit pagkatapos ng bawat pagkakamali, yumuko siya at taos-pusong humingi ng tawad, natuto at agad na nagwasto. Sa huling araw, pinatawag ng aking ina si Miguel. Binata, magandang umaga. Maingat na umupo si Miguel. Totoo ba ang pagmamahal mo sa ating Nora? Opo, buong buhay ko po. Ang buhay ng royal family ay hindi malaya. Anumang bagay ay may kaakibat na patakaran at responsibilidad. Kaya mo bang tiisin ito? Kaya ko po, basta't kasama ko si Nora. Ngumiti ng malumanay ang aking ina. Mabuti kang binata, ngunit hindi sapat ang pag-ibig lamang. Kailangan mo ring panagutan ang pag-ibig na iyon. Gagamitin ko po ang buong buhay ko upang panagutan iyon. Lumipas ang 1 linggo, muling pinatawag ng aking ama si Miguel sa kanyang opisina. Nakita ko ang iyong pagsisikap. Nararamdaman ko rin ang iyong katapatan, ngunit hindi pa rin ako makakatango. Namutla ang mukha ni Miguel. Tito, bakit po? Napakabata mo pa, wala pa rin kasiguraduhan ng hinaharap. Sabi mo magiging pulis ka? Ngunit hindi sapat iyon para siguruhin ang aking anak. Kung gayon, ano po ang kailangan kong gawin para magtiwala kayo? Gusto kong makilala ang iyong pamilya. Gusto kong makita mismo kung tatanggapin ng iyong mga magulang ang kasalang ito. Nagulat ako. Hindi pa alam ng mga magulang ni Miguel ang aking pag-iral. Pagbalik sa Pilipinas, napalalim ang pag-iisip ni Miguel. Kailangan niyang kausapin ang kanyang ina, ngunit tiyak na hindi ito magiging madali. Bakit po, Miguel? Ang aking ina ay isang tradisyonal na babae na nagpapahalaga sa kaugalian ng pamilya. Ang pagtanggap sa isang dayuhang manugang ay magiging malaking shock para sa kanya. Ilang araw pagkatapos, dinala ako ni Miguel sa kanyang bayan sa Laguna. Ang lumang bahay kubo ng kanyang pamilya na may 3 silid at 2 palapag
ay maliit ngunit napakalinis at maayos. Sa gitna ng bakuran ay may malaking puno ng star apple na nagbibigay lilim. Sa sulok ng bakuran, nakalagay ang mga palayok ng bagoong. Lumabas ang kanyang ina, na nasa edad 60, nakasuot ng isang simpleng barot saya. Miguel, nakauwi ka na pala? Anak, ito ang aking kasintahan, si Nora. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ng kanyang ina. Kasintahan na dayuhan? Opo, galing po siya sa Middle East. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ang aking hijab, ang aking konserbatibong kasuotan, ang aking kakaibang anyo, kitang-kita ang pag-iingat sa kanyang mga mata. Pumasok ka, malamig ang kanyang boses. Umupo kami sa sofa sa sala. Nagbuhos ang kanyang ina ng tsaa, ngunit ang hangin ay napakabigat na tila nakakabuhol ng hininga. Miguel, ano ba ang nasa isip mo? Bakit ka nagdala ng isang dayuhang babae dito? Ina, si Nora po ay napakagandang babae. Napakaganda. Paano naman ang kaugalian at tradisyon ng ating pamilya? Nauunawaan ba niya ang kultura ng ating mga ninuno sa Pilipinas? Maingat akong nagsimula magsalita sa Tagalog na may bahagyang utal. Tita, matututunan ko po. Igalang ko po ang kultura ng Pilipinas. Sa tingin mo ba, sa pagsasabi lang na matututunan ko, ay matututunan mo na? Iba ang lahi, iba ang pag-iisip, matatag na pinutol ng kanyang ina. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Ina, mahal ko po si Nora. Gusto ko po siyang pakasalan. Hinding-hindi. Tumayo ang kanyang ina. Napahagulhol ako, itinakwil sa Abu Dhabi at ngayon ay itinakwil sa Pilipinas. Kaya ba kayang umiral ang aming pag-ibig? Napakaseryoso ng ina ni Miguel. Bagaman nagpaliwanag si Miguel ng maraming beses, hindi pa rin siya nagbukas ng puso. Miguel, ikaw ang panganay sa lahi. Kailangan mong pasanin ang responsibilidad sa pagsamba sa mga ninuno. Kung magpakasal ka sa isang dayuhang babae, sino ang magpapanatili ng tradisyon? Ina, matututo po si Nora. Hindi sapat na matuto lang. Kung hindi magkatugma ang puso at pinagmulan, walang silbi. Sinubukan kong intindihin ang ina ni Miguel. Siya ay isang babae na inilaan ang buong buhay niya sa pagpapanatili ng kaugalian ng pamilya, ngunit ang puso ko ay tila pinipira-piraso. Pagbalik sa Quezon City, lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi pinalampas ni Ethan at Kate Reyes ang pagkakataong ito. Nagkalat si Ethan ng tsismis sa buong paaralan na pinalayas ako ng pamilya ni Miguel. Mas masama pa si Kate Reyes. Nagpunta siya sa Laguna para kausapin ang ina ni Miguel at gumawa ng matinding kasinungalingan. Tita, sa totoo lang, nagtatago po si Nora sa Pilipinas dahil sangkot siya sa digmaan para sa kapangyarihan sa royal family. Kung tatanggapin niyo po siya, masisira ang karera at buhay ni Miguel. Ang ina ni Miguel, na mayroon ng prehuwisyo, ay agad na naniwala sa kanya. Tinawagan niya si Miguel ng may gulat na boses. Miguel, hiwalayan mo agad ang babaeng iyon. Dala niya ang binhi ng kapahamakan. Ano po ang sinasabi niyo, ina? Sabi nila, pinalayas siya sa royal family. Kumakapit lang siya sa iyo para mabuhay. Paniwala lang po iyan. Hindi po ganoon si Nora. Ngunit ayaw makinig ng kanyang ina. Nalunod ako sa kalaliman ng kawalang pag-asa. Parehong pamilya ang tumutol at napapalibutan pa ako ng masasamang tsismis. Nang makita ko si Miguel, humagulhol ako. Paumanhin, Miguel, dahil sa akin, nasisira ang buhay mo. Hindi mangyayari iyan. Niyakap ako ni Miguel ng mahigpit. Ngunit tinanggihan ako ng iyong ina at pinilit ako ng aking ama na ipa-abort ang sanggol. Hindi ko papayagan na mangyari iyan. Ito ang ating anak. Protektahan ko kayong mag-ina ng buong buhay ko. Nagningas ang mga mata ni Miguel sa pagpapasiya. Kinabukasan, gumawa si Miguel ng isang hindi pa nagaganap na bagay. Tumayo siya sa harap ng mga opisyal at kasamahan sa Philippine National Police Academy at matapang na ipinahayag, magpapakasal ako kay Nora. Pananagutan ko ang kanyang anak. Hindi lang ito responsibilidad kundi ang pinakamalaking biyaya sa aking buhay. Nagulantang ang buong paaralan. Ngumisi si Ethan. Ang tanga, tapos na ang buhay niya. Ngunit nagulat si Kate Reyes. Hindi niya inakala na ganoon katapang at karespeto si Miguel. Muling sumakay si Miguel ng bus pabalik sa Laguna para kausapin ang kanyang ina. Ina, pakakasalan ko si Nora. Nagdadalang tao po siya sa ating apo.
nahulog ang tasa ng kanyang ina at nabasag. Ano? May anak? Ang apo ko? Opo, anak ko po. Pakakasalan ko po siya. Miguel, baliw ka na. Paano ang iyong kinabukasan at karera? Ang aking kinabukasan ay ako mismo ang magdidikta. Ngunit si Nora at ang sanggol ang kailangan kong protektahan hanggang sa huli. Humagulhol ang kanyang ina. Bakit ka napakamahigpit anak? Ina, narinig ko po na dati, pinili niyo si Papa sa kabila ng pagtutol ng mga kamag-anak dahil mahirap si Papa. Ngunit pinanindigan niyo po si Papa hanggang sa huli, di ba? Ganoon din po ang gagawin ko ngayon. Matagal na umiyak ang kanyang ina. Ang mga luha ay nag-aaway sa pagitan ng kaugalian at pagmamahal ng ina. Sa huli, nagsalita siya ng nanginginig ang boses. Dalhin mo siya rito, dalhin mo si Nora rito sa akin. Ilang araw pagkatapos, bumalik kami ni Miguel sa Laguna. Dahil nasa unang buwan pa lang ako ng pagbubuntis, hindi pa halata ang aking tiyan. Ngunit ang paglilihi ay nagdulot sa akin ng panghihina. Binuksan ng ina ni Miguel ang pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin ngunit ang kanyang mga mata ay lumambot ng husto. Pumasok ka, anak. Umupo kami sa sofa. Personal na dinala ng kanyang ina ang isang mangkok ng mainit at umuusok na likido, inumin mo ito. Ito ay salabat na may pulot, napakabisa para sa paglilihi. Kinuha ko ang mangkok ng tsaa, naluluha sa damdamin. Buntong hininga ang kanyang ina. Nora, noong una ay tinanggihan kita dahil natatakot ako. Natatakot ako na hindi mo mauunawaan ang simple at probinsyanong buhay ng pamilya na ito. Natatakot ako na magdusa si Miguel. Naiintindihan ko po, tita. Takot din po ako. Ngunit nagbigay sa akin ng lakas si Miguel at ipinakita rin niya sa akin kung gaano mo siya kamahal. Hinawakan niya ang aking payat na kamay. Patawad, anak, sa aking mga matatalim na salita. Humagulhol ako. Hindi po ina, mas magsisikap pa po ako. Pag-aaralan ko po ang kulturang Pilipino. Pag-aaralan ko po ang pagsisindi ng kandila tuwing Pasko. Pag-aaralan ko po kung paano lutuin ang adobo na gusto ni Miguel. Ngumiti ang kanyang ina. Pinunasan ang aking mga luha. Dahan-dahan lang anak. Ang puso ang pinakamahalaga. Mula noon, opisyal akong tinanggap ng aking biyenan. Matiyaga niya akong tinuruan magluto ng mga pagkaing Pilipino, itinuro sa akin ang mga tradisyonal na kaugalian. Kahit nababasag ko ang plato o nasusunog ang pagkain, hindi niya ako pinapagalitan. Ngunit ang pagsubok mula sa Abu Dhabi ay hindi pa tapos. Patuloy na pinipilit ako ng aking ama na umuwi, at ang mga nakatatanda sa angkan ay nagbabanta na tatanggalin ako sa talaan ng pamilya. Dumating sa punto na isang araw, personal na lumipad ang aking ama at ina sa Pilipinas. Iuuwi ko si Nora. Ang unang salita ng aking ama nang pumasok sa hotel. Umabante si Miguel at humarang sa harap ko. Hindi po, tito. Si Nora po ang aking asawa at ang sanggol sa kanyang tiyan ay aming anak. Wala kang karapatang magsalita. Siya ay isang prinsesa ng royal family. Bago siya maging prinsesa, siya ay isang babae. May karapatan siyang maging ina, maging masaya. Naging tensyonado ang hangin. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang ina ni Miguel. Nakasuot siya ng isang eleganteng tradisyonal na Filipiniana gown, naglalakad ng payapa. Paumanhin, mga in-laws, ngunit may gusto akong sabihin. Nakatayo ang ina ni Miguel sa harap ng hari ng Abu Dhabi. Ako po ang ina ni Miguel Ramirez. Noong una po, pinatalsik ko rin si Nora. Ngunit ngayon ay iba na ang lahat. Ano ang gusto mong sabihin? Kunot noo ang aking ama. Si Nora po ay isang mabait na dalaga. Nagsumikap po siyang matuto ng aming kultura at minamahal niya ang aking anak ng buong buhay niya. Handa rin po ang aking anak na isakripisyo ang kanyang buhay para protektahan siya. Dahil lang po sa may dugong maharlika siya, aagawin ninyo ang kanyang kaligayahan na maging ina at asawa? Bilang mga magulang, hindi ba ang kaligayahan ng ating mga anak ang pinakadakila? Nagtigas ang mukha ng aking ama. Ang aking ina, sa puntong ito, ay dahan-dahang nagsalita sa Arabic. Mahal, noong una ay tinutulan din ng buong angkan ang ating pagpapakasal dahil sa pagkakaiba ng mga paksyon. May karapatan din si Nora na ipaglaban ang kanyang pag-ibig, di ba? Ngunit iba ito. Siya ang panganay na babae ng royal family. Bago siya maging panganay na babae ng royal family, siya ay ating anak.
Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Nora, totoo ba na masaya ka? Opo, ina, hindi pa po ako naging kasing saya gaya nito kapag kasama ko po si Miguel. Bumaling ang aking ina sa aking ama. Magtiwala ka sa ating anak. Matagal na nalubog ang aking ama sa katahimikan. Pagkatapos, tumitig siya sa mga mata ni Miguel. Sigurado ka ba na protektahan mo ang aking anak habang buhay? Ipinapangako ko po sa buhay ng isang pulis. Kung gayon, paano mo palalakihin ang bata? Ituturo ko po sa bata ang kulturang Pilipino at ang kulturang Middle East. Lalaki po ang bata nang may pagmamalaki sa pinakamagagandang aspeto ng dalawang lahi. Huminga ng malalim ang aking ama. Sige, pumapayag ako. Ngunit may isang kondisyon. Ano po iyon, tito? Kailangang magdaos ng 2 kasal. Isa sa Pilipinas, isa sa Middle East. At ang mga batang isisilang ay kailangan mong turuan ng may lubos na paggalang sa parehong kultura. Ipinapangako ko po. Yumuko ng labis si Miguel bilang pasasalamat. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Bumigay ang aking ama. Niyakap ko siya ng mahigpit at umiyak. Salamat, ama. Maraming salamat po. Hinaplos ng aking ama ang aking buhok. Mamuhay ka ng masaya, Nora ng iyong ama. Noong Hunyo 2025, nagdaos kami ng isang maliit at intimate na engagement ceremony sa Quezon City. Naroon lamang ang mga pamilya ng 2 panig at ang matatalik na kaibigan. Nakasuot ako ng isang mapulang Filipiniana gown, habang si Miguel naman ay nakasuot ng tradisyonal na barong Tagalog, napakarespeto. Hindi inimbitahan sina Ethan at Kate Reyes. Nabunyag ang kanilang mga plano. Pinalayas si Ethan sa Universidad ng Pilipinas Diliman, habang si Kate Reyes naman ay tinanggal sa Royal Fund at binawi ang kanyang lisensya sa pag-abogado dahil sa iligal na paglalabas ng impormasyon sa kalusugan. Iyon ang kabayaran sa kanilang kasamaan. Sa engagement ceremony, mahina na bumulong si Miguel sa aking tenga. Mamahalin at poprotektahan kita hanggang sa huling hininga. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ako rin, mananatili ako sa tabi mo magpakailanman. Pagkatapos ng engagement, pansamantala kong ipinagpaliban ang aking pag-aaral upang magpahinga. Sabi ng doktor, maayos ang aking kalusugan ngunit kailangan pa ring mag-ingat. Araw-araw, inaalagaan ako ni Miguel sa bawat detalye. Sa mga gabing nililihi ako, nagpupuyat siya para haplusin ang aking likod. Isang gabi, 2:00 ng madaling araw, gusto kong kumain ng arroz caldo. Handa siyang magsuot ng jacket at lumabas sa lamig ng gabi para lang makabili para sa akin. Napakahirap mo, sabi ko nang may pag-aalala. Wala yan, Mrs. Masaya ako. Madalas ding sumasakay ng bus ang ina ni Miguel mula Laguna patungong Quezon City, dala ang mga masasarap na pagkain para sa akin. Kung hindi man paksiw na pata na may lotus seeds, ay nilagang kalapati na may balat ng labong. Kumain ka ng marami, anak. Kapag kumain ka ng ganito, malusog ang sanggol sa iyong tiyan. Naramdaman ko ang walang hanggang pagmamahal ng ina mula sa kanya. Araw-araw ding tumatawag ang aking ina mula sa Abu Dhabi. Anak, nakakakain ka ba ng maayos? Maayos ba ang pag-aalaga ng iyong biyenan sa iyo? Opo, maayos po, ina. Minamahal po ako ng aking biyenan na parang sarili niyang anak. Kung gayon, panatag ang loob ko. Nang 5 buwan na ang aking pagbubuntis, nagpa-ultrasound kami at nalaman na babae ang aming anak. Babae, Miguel, sabi ko, nang may luha sa mga mata habang tinitingnan ng ultrasound ang ating anak na babae. Umiyak si Miguel kanang aking noo. Salamat, Nora, maraming salamat. Nahirapan kaming mag-isip ng pangalan para sa aming anak. Paano pagsasamahin ang kahulugan ng Pilipino at Arabic? Ang pangalan sa Tagalog ay Aniela, na nangangahulugang biyaya mula sa langit, alok ni Miguel. Napakaganda. At sa Arabic, Layla, na nangangahulugang tahimik at misteryosong gabi. Aniela Layla, isang napakagandang pangalan. Setyembre 2025, naganap ang opisyal na kasal. Ang unang kasal ay ginanap sa Quezon City. Nakasuot ako ng isang napakagandang puting wedding gown habang si Miguel naman ay nakasuot ng kanyang police officer's uniform. Lahat ng bisita ay namangha. Napakagandang pares. Talagang magkasundo ang langit at lupa. Sa seremonya ng paggalang sa mga ninuno,
nagbitbit ako ng tray ng prutas, magalang na nag-alay ng tsaa at lumuhod sa harap ng altar ng mga ninuno ng pamilya ni Miguel. Bagaman medyo kinakabahan ako, ang aking katapatan ay umabot sa puso ng lahat. Niyakap ako ng ina ni Miguel. Mula ngayon, opisyal ka ng anak ko. Kinabukasan, naganap ang ikalawang kasal sa Abu Dhabi. Isang marangyang pagdiriwang sa ginintuang palasyo na may libu-libong bisita. Umiiral ang tradisyonal na musika. Nakasuot ako ng isang royal wedding attire na may gintong burda, habang si Miguel naman ay nakasuot ng tradisyonal na Arabic bisht, napakarespeto. Hinawakan ng aking ama ang kamay ni Miguel at sinabi, "Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kayamanan. Pangako mo na poprotektahan mo siya buong buhay mo." Gagamitin ko po ang buong buhay ko upang protektahan siya. Pagkatapos ng 2 kasal, bumalik kami sa Quezon City. Lumipat kami ng mag-asawa sa isang maliit na condominium unit at nagsimula ng aming buhay mag-asawa. Nakatapos ako sa universidad at opisyal na nagsuot ng ranggo na second lieutenant. Nasa huling yugto na ako ng aking pagbubuntis. Malaki na ang aking tiyan, mabigat ang aking katawan. Bawat gabi, binababad ni Miguel ang aking mga paa sa mainit na tubig at minamasahe ang aking mga binti. Idinidikit niya ang kanyang tenga sa aking tiyan at bumubulong, "Aniela, papa ito, sabik na akong makita ang aking anak na babae." Disyembre 2025, malapit na ang aking due date. Nagsimula akong mag-alala at matakot sa sakit ng panganganak. "Nandito lang ako, huwag kang matakot, laging nasa tabi ko si Miguel." Madaling araw ng Disyembre 20, nabasag ang aking panubigan. Agad akong dinala ni Miguel sa Philippine General Hospital. Ang sakit ng panganganak ay tila pinipira-piraso ang aking katawan, ngunit mahigpit na hawak ni Miguel ang aking kamay, hindi bumibitaw. "Kaya mo yan, Nora, malapit na." Pagkatapos ng ilang oras ng matinding paghihirap, umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol sa buong silid ng kapanganakan. "Congratulations, pamilya!" Isang malusog na babae, inilagay ng nurse ang maliit, mapula at mainit na sanggol sa aking dibdib. Ang aming Aniela. Humagulhol ako. Umiyak din si Miguel, hinalikan ng aking, "Salamat Nora, maraming salamat. Napakahusay mo, Mrs." Namana ni Aniela ang aking malalaking mata at ang matangos na ilong ni Miguel. Ang dalawang pamilya ay lubos na natuwa. Muling pumunta sa Quezon City ang ina ni Miguel upang alagaan ako pagkatapos manganak. Nagluto siya ng mga masasarap na pagkain para sa akin at buong araw na kinarinyo si Aniela, ang paborito ng lola. Mahal na mahal ka ng lola mo. Lumipad din ang aking mga magulang mula sa Abu Dhabi. Sa simula, medyo awkward ang aking ama sa pagbuhat sa apo, ngunit pagkalipas lamang ng ilang minuto, ang makapangyarihang hari ay numiti ng masaya na parang isang bata. Ang aking apo, napakaganda niya, parang anghel. Ang aking ina naman ay nilasahan ang sinigang na may papaya at nagsabi, "Kaya pala ito ang pagkain na nagpapagaling pagkatapos manganak sa Pilipinas." Napakasarap talaga. Isang gabi, kami lamang ni Papa ang nakaupo sa balkonahe, umiinom ng tsaa. Lihim ko silang tiningnan sa siwang ng pinto. "Miguel, noong una ay napakasama ko sa iyo. Patawad." Nagsimulang magsalita ang aking ama. "Hindi po, tito. Lubos ko po naiintindihan ang puso ng isang ama. Ngunit ngayon po ay alam ko na isa kang tunay na lalaki. Isang lalaki na may responsibilidad at marunong magmahal ng taos-puso." Inilagay ng aking ama ang kanyang kamay sa balikat ni Miguel. "Salamat sa pagbibigay ng kaligayahan sa aking anak. Ako po ang dapat magpasalamat tito dahil ipinanganak ninyo si Nora at nagtiwala kayo sa akin na ipinagkatiwala siya sa akin." Niyakap ng dalawang lalaki ang isa't isa. Pinunasan ko ang aking mga luha ng lubos na kaligayahan. Nang mag-100 araw si Aniela, nagdaos ng binyag ang dalawang pamilya para sa kanya. Ang handaan ay pinagsama ang mga tradisyonal na kakanin ng Pilipinas at ang mga matamis na date ng Middle East. Napakagandang kombinasyon ng dalawang kultura. Ngumiti ng masaya ang aking ama. Sa ritual ng pagpili ng propesyon, inabot ni Aniela ang isang libro. "Tiyak na magiging napakatalino ng batang ito sa hinaharap," sabi ng aking biyenan nang may pagmamalaki. Nang lumakas ang bata, inalagaan ko siya habang bumalik sa paaralan. Ipinagpatuloy ko ang aking master's degree sa International Relations. Napakahirap
Ngunit salamat sa napakagandang suporta ni Miguel at ng aking biyenan, nalampasan ko ito. Naging mas abala si Miguel sa kanyang trabaho bilang isang police officer. Puno ang kanyang schedule, ngunit sa bawat pag-uwi niya, ang unang ginagawa niya ay yakapin si Aniela na tumatakbo papalapit. Uwi na si Papa. Isang araw, nakatanggap ako ng isang espesyal na alok. Nais ng royal family ng Abu Dhabi na italaga ako bilang Ambassador for Cultural Exchange sa Pilipinas. Nora, taglay mo ang malalim na pagkaunawa sa dalawang kultura. Ikaw ang pinakaperpektong pagpipilian, sabi ng aking ama. Ito ay isang napakalaking karangalan para sa akin. Sa aking bagong posisyon, nag-organisa ako ng maraming kaganapan para ikonekta ang dalawang kultura mula sa Middle Eastern Film Week sa Quezon City hanggang sa Filipino Food Festival sa Abu Dhabi. Lahat ay lubos na tinanggap. At nagkandara pa ang media sa pagbabalita. Royal Daughter-in-Law, a bridge connecting two cultures, love beyond borders, changing prejudices. At muling nagdoble ang kaligayahan. Nang 3 taong gulang si Aniela, muli akong nagbuntis sa aming ikalawang anak, isang lalaki. Lalaki, Miguel. Masaya kong ibinalita kay Miguel. Talaga? Magiging ate na si Aniela. Binuhat ni Miguel ang aming anak at pinaikot-ikot. Pinangalanan namin ang aming anak na Jihan Oma, na nangangahulugang karunungan at kasaganaan. Di tulad ng kanyang kalmadong ate, napakahilig gumalaw ni Jihan. Wala pa siyang 1 taon, gumagapang na siya sa bawat sulok ng bahay upang mag-explore. Ang batang demonyo na ito ay tiyak na magiging napakamakulit. Paglaki, ngumiti si Miguel habang tinitingnan ang aming anak. Hindi nagtagal, naghatid si Miguel ng isa pang magandang balita. Kaka-promote lang niya bilang captain. Niyakap ko siya ng mahigpit. Congratulations, mahal. Lahat ng ito ay dahil sa iyong walang humpay na pagsisikap. Hindi dahil sa iyo. Dahil lagi mo akong binibigyan ng lakas. Nagawa natin ito ng magkasama. Bisperas ng bagong taon 2026, kumpleto ang aming malaking pamilya, mga magulang ni Miguel, mga magulang ko, si Aniela at si Jihan. Masaya ba kayo? Tanong ng aking ina nang nakangiti. Napakasaya po namin. Sagot ko habang hawak ang kamay ni Miguel. Ibinuhat ng aking ama ang kanyang champagne glass sa isang maliwanag na hinaharap para kay Nora at Miguel Ramirez. Cheers! Sabay-sabay naming sigaw. Pagkalipas ng ilang taon, 7 taong gulang na si Aniela at 4 na taong gulang naman si Jihan, parehong matatas ang 2 bata sa Tagalog at Arabic. Ina, nagpresent po ako tungkol sa kultura ng Middle East sa klase kanina. Ipinagmalaki ni Aniela. Oh, paano mo ginawa? Ipinaliwanag ko po ang kahulugan ng hijab at ng mga moske. Ang mga kaklase ko po ay nagustuhan po ang lahat. Ang galing ng aking anak na babae. Si Jihan naman ay masigasig na nag-aaral ng arnis. Ibinabato niya ang mga sipa sa hangin sa kanyang asul na martial arts uniform, napaka-cute. Papa, gusto ko pong maging arnis master sa hinaharap. Kung gayon, kailangan mong magsanay ng masipag, pinasigla ni Miguel ang aming anak. Matagumpay din akong nakatapos ng aking PhD. Ang aking thesis topic ay The History of Cultural Exchange Between the Middle East and Southeast Asia. Congratulations, bagong PhD ng aking puso. Binigyan ako ni Miguel ng isang makulay na bouquet ng bulaklak. Salamat sa pinakamatatag kong suporta. Patuloy na umangat ang karera ni Miguel, naging major at nagtrabaho sa Foreign Relations Division ng Philippine National Police. Responsable sa kooperasyon sa seguridad sa pagitan ng Pilipinas at ng mga bansa sa Middle East. Bagay na bagay talaga tayo, Miguel, di ba? Biro ko sa kanya. Siyempre, tayo ay isinilang para sa isa't isa. Minsan, nag-organisa ang royal family ng Abu Dhabi ng isang malaking kaganapan sa kultura at inimbitahan ang buong pamilya ko. Napakagaling. Ito ang pagkakataon para mas maunawaan ng mga bata ang pinagmulan ng kanilang ina. Masaya kong sinabi. Nang dumating kami sa Abu Dhabi, namangha si Aniela at Jihan sa ginintuang palasyo. Wow, bahay po ba talaga ito ni na Lola at Lolo? Oo, dito nakatira sina Lola at Lolo. Masayang tumakbo ang aking mga magulang at niyakap ang kanilang 2 mahal na apo. Naging napakagala ng seremonya, may pinagsamang tradisyonal na Pilipinong silk dance at Middle Eastern sword dance. Umakyat ako sa plataporma at nagsalita.
Ako ang tulay sa pagitan ng dalawang kultura. Natagpuan ko ang tunay na pag-ibig sa Pilipinas at laging inaalala ang aking pinagmulan sa Middle East. Para sa akin, ang dalawang bansa ay kapwa dugo at laman. Tumayo ang buong bulwagan at malakas na pumalakpak. Pagkatapos ng kaganapan, pinatawag ako ng aking ama sa kanyang pribadong silid. Nora, napakagaling ko sa iyo. Sa simula, matigas ang ulo ko at tumutol. Ngunit napatunayan ng panahon na si Miguel Ramirez ang pinakamagaling na pagpipilian sa iyong buhay. Bumaling ang aking ama kay Miguel. Manugang, salamat sa pagbibigay ng ganitong maliwanag na ngiti sa aking anak. Ito po ang aking biyaya, tito. Kinagabihan, naglakad kami sa Royal Garden. Pinagsama ni Miguel ang kanyang mga daliri sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay mapagmahal na nakatingin sa dalawang batang naglalaro sa harap. Nora, may pinagsisisihan ka ba? Hinding-hindi. Ang pagpapakasal sa iyo ang pinakamatamis na desisyon sa buhay ko. Ako rin. Naghalikan kami ng may pag-ibig sa ilalim ng mabituing langit ng Arabia. Pagbalik sa Pilipinas, inilaan ko ang aking puso at kaluluwa sa pagtatatag ng isang education fund na pinangalanang tulay ng dalawang mundo na sumusuporta sa mga bata mula sa multicultural na pamilya. Napakagandang ideya. Laging susuportahan kita. Pinalakas loob ako ni Miguel. Nagbukas kami ng mga klase sa Tagalog at iba pang wika. Nag-organisa ng cultural exchange summer camps. Lubos na nagpasalamat ang mga magulang. Salamat sa iyong fund. Natagpuan ng aking anak ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinagmamalaki niya ang multicultural na lahi na taglay niya. Madalas din akong magsalita sa mga universidad, nagbabahagi ng paksa tungkol sa cultural diversity. Ang pag-ibig ay may kapangyarihang burahin ang lahat ng hangganan. Ang pinakapangunahing susi sa pagbubuklod ng mga tao ay ang pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Walang tigil ang palakpakan ng audience. Isang araw, tumawag ang isang dating kaibigan na nakasama ko sa pag-aaral sa US, Nora. Nabasa ko ang kwento mo sa dyaryo. Napakarespeto ko sa iyo. Salamat. Ayos ka lang ba? Ayos ako. Pero may gusto akong itanong sa iyo. Paano mo nalampasan ang simula noong tutulan kayo ng dalawang pamilya? Ngumiti ako at nag-isip sandali dahil sa taos-puso naming pagmamahalan at ayaw kong sumuko sa kapalaran. Naniniwala ako na ang bawat isa ay may karapatang magpasya sa sarili niyang kaligayahan. Napakagaling. Gagamitin din kitang inspirasyon para mas maging matapang. Pumasok si Aniela sa elementarya. Matalino siya at laging nangunguna sa klase. Isang araw, tumawag ang kanyang teacher. Si Aniela po ay isang napakagaling na class president. Madalas po siyang tumutulong sa mga kaklase at laging alam kung paano ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan ng may pagiging mapagbigay. Salamat po. Laging po naming sinisikap na ituro sa kanya iyan. Si Jihan naman ay naging bituin sa kindergarten. Nakikisama siya sa lahat at laging nakangiti. Si Jihan po ay isang sanggol na nagbibigay ginhawa, komento ng teacher. Ang karera ni Miguel ay umangat ng husto. Na-promote siya bilang Lieutenant Colonel, naging isa sa mga senior officers na namumuno sa International Cooperation Operations ng Philippine National Police. Napakarespeto ko sa iyo, Miguel, sabi ko. Dahil sa iyo, Nora, tinulungan mo akong palawakin ang aking pananaw sa mundo. Tuwing weekend, tumatawag ang aking biyenan mula Laguna. Sa weekend, dalhin mo si Aniela at Jihan sa probinsya para maglaro, ha? Nakahanda na ang fresh lumpia at adobo ko. Pagdating sa lumang bahay sa Laguna, ang hapagkainan ay puno ng mga tradisyonal na pagkaing inihanda ng maayos ng aking ina. Napakasarap, Lola. Masayang kumain si Aniela at Jihan. Kumain kayo ng marami, dalawang mahal ng Lola. Ngumiti ang aking biyenan ng malumanay. Kinagabihan, nakaupo kami ng aking biyenan sa beranda, nagbabalatan ng patatas. Nora, salamat anak. Bakit po ninyo sinasabi iyan? Salamat sa pagbibigay ng lubos na kaligayahan kay Miguel at sa pagiging bahagi ng pamilya na ito, naluluha ako. Ako po ang dapat magpasalamat, ina, sa pagiging mapagbigay ninyo at pagtanggap sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Noong una, pakiramdam ko ay estranghero ka. Ngunit ngayon, ikaw na ang tunay kong anak na ipinanganak ko.
Nagyakapan kami ng aking ina, umiiyak sa kaligayahan. Habang nagmamaneho kami pabalik sa Quezon City, lumingon si Miguel sa akin at nagtanong, "Masaya ka ba?" Lubos akong masaya. Posible pa bang maging mas masaya tayo sa hinaharap? Tiyak, laging mas maganda ang bukas kaysa kahapon. At ngayon, Enero 2026. 2.5 taon na ang lumipas mula nang dumating ako sa Pilipinas. Maraming pagsubok ang nangyari. May mga masakit na pagtanggi, may mga mainit na pagtatalo, may mga luha ng kawalang pag-asa. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ang nagtagumpay. Ngayong umaga, nagkakasama ang aking pamilya sa hapagkainan. Personal na nagluto si Miguel ng arroz caldo, habang ako naman ay nagbe-bake ng Middle Eastern style bread. Tinulungan ako ni Aniela na maglagay ng prutas sa plato. "Ang galing nyo, Papa at Mama," ngumiti si Jihan habang ngumunguya. Tiningnan ako ni Miguel ng puno ng pagmamahal. "Nora, espesyal ang araw na ito." "Anong araw, Miguel?" 2 taon na, eksakto mula nang una tayong magkita sa labas ng convenience store sa poblasyon. Nagulantang ako. 2 taon na pala, buhay na buhay ang alaala. Naaalala ko pa, takot na takot ako noon. Ngunit nang lumitaw ang iyong anino, tumigil ang lahat ng bagyo sa likod ng pinto. Naaalala ko rin ang iyong mga mata noon. Ang mga mata na nagpakita sa akin na kailangan kong protektahan ang babaeng ito sa lahat ng paraan. Nausisa si Aniela. "Papa, Mama, paano po kayo nagkakilala?" Nang mapanganib si Mama, lumitaw si Papa na parang superhero para iligtas si Mama. Hinaplos ko ang ulo ng aming anak. Wow, ang cool ni Papa. Niyakap ni Jihan ang leeg ni Miguel. Kinagabihan, nagbisikleta ang buong pamilya sa Manila Baywalk. Humahangin ng malakas at malamig. Mahusay nang magbisikleta si Aniela gamit ang 2 gulong, habang si Jihan naman ay hirap na hirap sa kanyang bisikleta na may 2 gulong sa likod. "Mama, tignan mo kung gaano ako kabilis," sigaw ni Aniela. Ang aking anak na babae ang number 1. Umupo kami sa isang bench sa tabi ng lawa. Sumandal si Miguel sa aking balikat. "Nora, salamat sa pagpasok mo sa buhay ko. Ako po ang dapat magpasalamat sa iyo. Sa pagliligtas mo sa aking buhay, sa pagmamahal mo sa akin ng buong puso, at sa pagbibigay sa akin ng isang kumpletong tahanan. Mananatili tayo ng ganito, di ba, Miguel? Siyempre, magpakailanman." Kinagabihan, pagkatapos patulugin ng 2 anak, umupo kami ng aking asawa sa balkonahe, tinitingnan ang lungsod. "Nora, paano kung isulat natin ang ating kwento sa isang libro? Magsusulat ng libro?" "Oh, naniniwala ako na ang ating kwento ay magbibigay inspirasyon sa maraming tao upang maniwala na kayang pagalingin ng pag-ibig ang lahat ng pagkakaiba sa kultura at hangganan." Napakagandang ideya. Isusulat ko ito. Ilang araw pagkatapos, nagsimula akong magsulat. Mula sa gabing iyon ng kapalaran sa poblasyon, sa mga pagtutol, sa mga pagsubok sa pagbubuntis, hanggang sa masayang pagtatapos ipinahayag ko ang aking puso sa bawat pahina. Pagkalipas ng 6 na buwan, inilathala ang libro na may pamagat na 2 mundo, isang pag-ibig. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang libro at naging bestseller. Patuloy na binabanggit ng media bilang isang simbolo ng pag-asa sa panahon ng globalisasyon. Sa isang book signing, hinawakan ng isang babaeng mambabasa ang aking kamay at umiyak. Mahal ko rin po ang isang dayuhan at mariin pong tinututulan ng aking pamilya. Ngunit sa pagbabasa ng inyong libro, nadagdagan ang aking tapang. Hindi po ako susuko. Mananalo po ang katapatan. Tiyak, anak. Ngumiti ako at pinirmahan ang kanyang libro. Nagtanong ang isa pang mambabasa, "Prinsesa, dumanas ka ng matinding sakit. Pinagsisisihan mo ba ito?" "Masakit, oo. Ngunit kapag hawak mo ang kamay ng taong pinakamamahal mo, lahat ng pagsubok ay hamon lamang. Ang matamis na bunga ng kaligayahan ay mas malaki kaysa sa anumang kapalit." Habang nagmamaneho kami pauwi, hinawakan ni Miguel ang aking kamay. "Napakagaling ng misis ko. Dahil sa iyo, Miguel, sa pagiging kasama ko." Sa tahimik na gabi, tinitingnan ko ang mukha ni Aniela at Jihan na natutulog. Nagtaka ako sa aking sarili. Paano nagawa ng isang prinsesa na nakatali sa maraming doktrina na umabot sa ganito? Higit 2 taon na ang nakalipas.
Isang desisyon ang pagprotekta sa mahina ng isang estrangherong lalaki ang ganap na nagpabago sa takbo ng aking buhay. Mula sa isang panganay na royal na laging namumuhay sa isang balatkayo, naging isang Pilipinong manugang ako, isang ina ng 2 angelic na half-breed, at isang cultural diplomat. Lahat ay napakaganda na parang himala. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Quezon City ay kumikinang at misteryoso sa ilalim ng gabi. Ang lungsod na ito ngayon ang aking tahanan, ang Abu Dhabi ang aking sariling bayan, at ang Pilipinas din ang aking sariling bayan. Isa akong mapalad na babae na nagtataglay ng 2 mundo ng buo. Niyakap ako ni Miguel mula sa likod. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko ang ating kwento ng pag-ibig. Parang isang teleserye, di ba, Miguel? Oo. Ngunit ang ating pag-ibig ay totoo. Ang ating pamilya ay totoo. Bukas at sa mga darating pang araw, mananatili tayo ng ganito. Mamuhay ng masaya, palalakihin ang ating mga anak ng maayos at ipagpapatuloy ang pagiging tulay ng pagmamahalan. Napakagaling, iyon din ang pinakamalaking pangarap sa aking buhay. Mahigpit ang yakap ni Miguel, mainit at matatag na parang isang kuta. Ipinikit ko ang aking mga mata, ang puso ko ay puno ng kapayapaan. Sigurado ako na paggising bukas, ang kaligayahan ay naroon pa rin. Ang gabing iyon ng kapalaran sa poblasyon noon ay tuluyang nagbago sa aking kapalaran. Ang pinakanakakatakot na sandali ang naging simula ng pinakamaliwanag na kabanata sa aking buhay. Ang pag-ibig na dating tinanggihan ay naging pinakadakilang biyaya. Si Nora Anayan, noon, ay ngayon ay si Nora Santiago, isang masunuring Pilipinong manugang, isang matatag na ina ng 2 anak, at isang tulay na nag-uugnay sa 2 karagatan. Ito ang aking pagkakakilanlan. At ipinagmamalaki ko ang lahat ng ito. Mahal na kaibigan, dumaranas ka ba ng magulong panahon? Tinatanggihan ka ba dahil sa iyong pag-ibig? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Gamitin mo ang katapatan bilang sandata. Maaring matagal, may mga pagkakataon na parang susuko ka. Ngunit sa huli, laging makakahanap ng paraan ang tunay na pag-ibig. Tulad ko, ngayong gabi, nalubog ako sa pagtulog ng may walang hanggang pasasalamat. Ang lalaking mahal ko ay regular ang hininga sa tabi ko, at ang 2 maliliit na anghel ay mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Iyon ang lahat ng mayroon ako, at sapat na iyon para sa isang buhay. Ang kwento ni Nora ay hindi nagtatapos dito. Dahil bawat pagsikat ng araw ay isang bagong pahina na patuloy na isinusulat. Ngunit may isang bagay akong matatag na pinaninindigan, ang mga susunod na pahina ay laging puno ng pagmamahalan. At sa likod ng pag-ibig na iyon, ang 2 bansa, Pilipinas at ang United Arab Emirates, ay laging magkakasama at magkakaugnay.